Ayan, may bisita ulit tayo mga kalikot, tatlong electric fan, bali dalawang stand fan at saka isang wall fan. So hindi pa natin alam kung ano yung problema ng mga electric fan mga kalikot. So i-check na lang natin mamaya. So bago ang lahat, maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag nagustuhan nyo mga kalikot yung mga ganitong video, huwag nyo pong kalimutang suportahan ang ating channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikotin na natin siya. Tara! Unahin muna natin yung wall fan mga kalikot. So baklasin muna natin siya. Testerin muna natin yung kanyang power cord mga kalikot na lagi naman natin ginagawa to para malaman natin kung ano yung problema ng isang electric fan. Dito tayo magti-test point sa kanyang power cord. Tapos i-switch natin siya. Ayan guys, so may reading naman sa ating tester, number 1, number 2, number 3, 0. So okay, wala namang problema sa kanyang motor. Check natin yung kanyang bushing shafting. Yan, medyo mahigpit nga lang yung bushing shafting niya, hindi siya pre-wheel. Medyo malagkit siya. So siguro linis lang itong kanyang bushing shafting mga kalikot. I-cleaning na lang natin to mga kalikot, tapos assemble ulit natin, pero i-check natin mamaya yung kanyang bushing shafting. Lalo na yung kanyang shafting, baka may gas-gas na rin. Tapos pati rin yung kanyang capacitor, itetest rin natin siya or testerin natin. Baka kasi mamaya nakakabit yung kanyang fan or yung kanyang LEC, medyo mahina na yung starting niya. Baklasin ko muna mga kalikot, tapos linisan natin. Ayan guys, pigil yung ikot niya. Lalo na kapag nakalagay yung kanyang fan, lalong bibigat siya. Kaya nahirapan siya mag-start. So i-cleaning lang natin to. Wala namang problema sa kanyang motor. So marami na kasing alikabok, tapos medyo malagkit na dito sa kanyang front cover. So baklasin ko muna siya mga kalikot. Mukhang nasobrahan siya ng paglagay nila ng langis. So kapag naglalagay tayo or nagme-maintenance tayo ng langis sa kanyang bushing shafting mga kalikot, huwag nyo masyadong damihan kasi tatalsik din yan kapag natamaan ng kanyang rotor or dito sa spacer ng kanyang rotor. So tatalsik din yan dito sa motor. So baka doon pa magkaroon ng problema mga kalikot. So kapag naglagay lang tayo, konti lang. Malutong na rin yung panali niya, papalitan na lang natin. Ayan o. Natapos na natin siya natalian mga kalikot, na lilinisin natin yung bushing shafting niya. Kapag ako tinatanggal ko to, ayan, yung dating oil foam niya, minsan dito rin nagkakaroon ng problema kapag nadudurog siya, napupunta siya dito sa may bushing shafting natin hanggang sa lumagkit na lang. So ito rin yung dahilan kung bakit malagkit yung ating bushing shafting. Yan, tanggalin lang natin to kasi may oil foam pa yan doon sa may loob mismo ng bushing natin, doon sa pinakalock nya. So yun na lang yung lalagyan natin ng oil mga kalikot, tapos linisin natin siya ng gasolina. Pati dito guys, check rin natin. Ayan o, naglalagas na siya. So dito siya nagkaroon ng lagkit oh. Yan, malagkit na to, yung nagbabrown na yan. So dito sa harap okay siya. Ayan oh. So dito lang siya lumagkit. Check rin natin ito kung may tama itong shafting niya. So linisin ko muna mga kalikot, pati ito sa bandang likod na casing or sa kanyang bushing. Tapos check rin natin itong kanyang gearbox. Ayan, puro oil no. Ang daming oil na nilagay. Bali baklasin ko na lang to mga kalikot. Parang lumapot na yung grasa niya dun sa gearbox niya.
Ito rin yung cause ng problema niya mga kalikot. Oh. Ayan, yung grasa na may alikabok na siya or dumi tapos tumigas na. Ito yung sisira sa ating bushing shafting kapag nag-grind. Ayan, oh. So linisin muna natin mga kalikot. A few moments later. Natapos na natin nalinisan yung bushing shafting mga kalikot, pati itong kanyang gearbox. Ayan, oh, malinis na siya. Tapos dito sa kanyang shafting, wala namang tama. Bakat lang na maitim pero wala siyang gasgas. Ito naman yung importanteng lalagyan natin mga kalikot, yung oil foam niya dun sa loob ng kanyang bushing. Ito lang yung medyo damihan natin. Pero yung dun sa shafting niya, kahit panpadulas lang yon okay na. Minsan kasi ako, naglalagay lang ako banda sa itaas kasi tutulo rin yan kapag nakatayo yung isang electric fan. Kahit hindi na natin lagyan dun sa pinakaibaba niya. Tapos yung mismong bushing niya. Yan, bago natin ipasok yung shafting. So ito, konti lang yung ilalagay natin mga kalikot. Pangpadulas niya lang. Wag natin sobran kasi tatalsik rin yan. Lalagyan ko dito kasi ipapasok natin yung shafting. Tapos kapag nagme-maintenance naman kayo mga kalikot, yung harap lang yung pwede natin lagyan, or kung kaya nyong baklasin yung gearbox, baklasin nyo to. Tapos yung sa harap nun, doon kayo maglagay ng oil para hindi nyo nabaklasin yung buong motor. Ayan. So nilagyan lang natin siya ng pampadulas para mas mabilis natin maipasok. Saka natin ikabit yung motor niya mga kalikot. So dito nalagyan na natin ng langis. Ito na lang yung lalagyan natin para pampadulas niya lang. Importante rin mga kalikot na may oil foam yung ating electric fan para mas lalo pang tumagal yung oil dito sa ating bushing shafting. Yan, pukpukin lang natin para mag-balance yung ating bushing shafting. Para mag-freewheeling siya or freewheel. Yan. Maganda na yung ikot niya mga kalikot, continuous na. Ayan, oh. Tapos ikabit na rin natin yung kanyang gearbox. Tanggalin muna natin yung isang wire ng ating capacitor mga kalikot. Testerin natin siya. Check natin kung mababa na rin yung kanyang capacitance. Testerin natin yung kanyang capacitor mga kalikot. Yan, sa capacitance tayo. Check lang natin kung baka mababa na rin yung kanyang capacitance. So yan guys, nasa 1.5. Yung kanyang capacitor nasa 1.7. So dalawa lang yung naibawas. Kaya pa niya siguro mga kalikot. Balik ulit natin yung wire ng capacitor mga kalikot. Okay pa naman siguro to. 2 points lang yung nabawas doon sa 1.7. So naging 1.5 na lang siya. Try na natin mga kalikot. Yan, number 1 natin. Ayan, oh. So lumakas na yung ikot ng kanyang shafting. Number 2, number 3. Yan, 0. Alright. Bali, assemble na lang natin mga kalikot. Tapos subukan ulit natin na nandun yung kanyang fan. Na-assemble na natin mga kalikot. Nabuo na natin yung kanyang frame. Subukan na natin ulit mga kalikot na nakalagay yung kanyang fan. Tapos check natin yung starting niya. So number 1 natin. Okay. Ayan mga kalikot, na sobrang lakas niya. So okay na to mga kalikot. So proceed ulit tayo sa isang electric fan mga kalikot. A few moments later. I-next ulit natin yung isang stand fan mga kalikot. Baklasin muna natin. Pre-wheel naman siya mga kalikot, hindi naman ipit yung kanyang bushing shafting. Testerin muna natin. Check natin yung kanyang motor mga kalikot. Dito tayo magti-test point sa kanyang power cord. Yan. Check natin yung kanyang motor. Na-switch na natin siya pero walang reading sa ating tester. Ayan. So mukhang may problema sa kanyang motor or dito sa kanyang power cord. Bubuksan muna natin mga kalikot.
Baka may problema dito sa kanyang power cord or dun sa kanyang thermal fuse. Kung may thermal fuse siya, yun yung i-check natin mga kalikot. Dito sa kanyang power cord mga kalikot, ano, buhol-buhol siya. So bakit kaya? Siguro ganito na talaga siya. So baklasin muna natin. So yan guys, nakapulupot siya. Try natin mamaya bawasan mga kalikot kasi sobrang haba niya. Ayan. Hindi rin naman magagamit, tapos sumasayad dito sa mga gear niya. Testerin muna natin mga kalikot yung kanyang power cord. Check natin kung putol. So may reading naman sa ating tester. Ayan guys, so ibig sabihin buo yung kanyang power cord. So may problema nga dito sa kanyang motor. Siguro open na yung kanyang thermal fuse. So babaklasin natin guys yung kanyang motor. Nabaklas na natin siya mga kalikot dito sa kanyang shafting. Ayan, no, mukhang bago pa siya. Wala namang tama or gas-gas. So lilinisan na lang natin mamaya mga kalikot, tapos lagyan natin ng langis. So i-check natin yung kanyang motor. Bali dahan-dahanin na lang natin kasi naputol na yung mga panali niya. Malutong na kasi. Baka mahila natin bigla, maputol yung magnetic wire niya mga kalikot. Tatalian muna natin bago tayo mag-troubleshoot. Or i-check pala natin yung kanyang thermal fuse. Ayan, oh, malutong na. Talian muna natin dito sa bandang puno niya para hindi na magalaw-galaw yung kanyang wire. Saka natin titignan yung kanyang thermal fuse. Ayan. Kapag nagtatali tayo mga kalikot, check nyo rin kung baka may nakatikwas na hibla ng magnetic wire. So baka hinigpitan natin, kagaya nito mga kalikot, oh, yung mga maninipis. So baka banat siya tapos hinigpitan natin, mapuputol yung ating winding. Saka natin hanapin yung kanyang thermal fuse. Para mas mabilis natin mahanap yung kanyang thermal fuse mga kalikot, sundan nyo lang yung wire ng kanyang capacitor. Sa dulo nun, nandun yung, or doon nakakabit yung ating thermal fuse. So daan-daanin lang natin mga kalikot. So ito yung isa. Yung wire ng capacitor lang yung susundan natin mga kalikot para mas mabilis natin mahanap yung kanyang thermal fuse. So ito na yung kanyang thermal fuse. So ito lang yung bubuksan natin. Tapos yung isa pa, yung isang wire, yung dulo mismo ng thermal fuse. So ito siya. Ayan, o, yung puti na yan. Mukhang nasunog yung ating winding motor. So check lang natin ng maigi. Yan, puputulin na lang natin yung thermal fuse niya. Ito na mga kalikot yung kanyang thermal fuse. Testerin natin siya. Ayan guys, oh. Okay yung kanyang thermal fuse. Ayan, oh. So bakit kaya? Mukhang may problema sa kanyang motor, Bali, binaklas natin lahat ng insulator mga kalikot kasi chinek natin yung kanyang thermal fuse. Okay naman, hindi naman siya putol or open. So dito nga guys, binaklas natin yung mga insulator. Dito siya nagkaroon ng problema, oh. Dito siya pumutok or nasunog. Ayan, oh. Bali, ayusin ko muna siya mga kalikot. Tapos ihinang ulit natin dito sa wire niya. Tapos pati ito, yung iba, ayusin na rin natin. Ang problema niyan mga kalikot, kapag binalik natin to, baka may shorted itong motor niya. Hindi natin masisigurado. Baka masusunog ulit siya. Pero try muna natin na ibalik itong wire na naputol or yung pumutok na wire. Tapos ibalik ulit natin yung kanyang thermal fuse. Tapos testing natin siya.
So kung masunog man siya or umusok, ibig sabihin may shorted dito sa kanyang winding motor. So talagang papalitan na ng buong motor mga kalikot. Pagdugtungin ko muna tapos ibalik natin yung thermal fuse, tapos talian natin and then testing na natin siya mga kalikot. Nung pinutulan natin mga kalikot yung magnetic wire na pumutok, tapos kiniskis natin siya, ayan pumuti siya mga kalikot oh. So ibig sabihin aluminum itong ginamit nilang winding dito sa kanyang motor. So hindi natin sure kung okay pa itong kanyang motor kasi kung bakit dito siya pumutok, hindi dun sa kanyang thermal fuse. Baka mamaya pag testing natin umusok siya, so ibig sabihin shorted itong winding niya mga kalikot. So yun yung hindi natin sure kung okay pa yung kanyang winding. Much later. Ang nangyari mga kalikot na pagdugtong natin siya, ayaw naman mag-reading sa ating tester. Yan, testerin natin. So mukhang may problema sa kanyang motor. Ayan guys oh. Yan. So okay naman yung ating tester. Tapos sinubukan rin natin na nag-test dito or nag-test point dito sa mga wire. Mayroong dalawang wire na walang reading itong dalawa na to. So may problema dito sa kanyang winding. Hindi natin alam kung saan siya nasunog. So tanggalin natin to. Wala na rin to mga kalikot. Papalitan na talaga to ng buong motor. So dito guys, wala naman tayong nakitang sunog. Pero hindi lang natin alam yung nandun sa loob na to. Medyo maitim kasi. Dun sa outer winding niya. So may maitim kasi dyan. Hindi natin alam kung dyan siya nasunog. O okay naman yung pagkakabit natin ng fuse. Kaso kapag tinitester natin, walang reading sa ating tester. So may problema nga itong kanyang motor mga kalikot. Okay, so hindi natin to naayos mga kalikot. Kausapin muna natin yung may-ari kung papabilan niya ng bagong rewind ng motor. So bali update ko na lang kayo mga kalikot kung ano yung desisyon ng may-ari. Ayan, ipapasilip ko rin sa inyo mga kalikot na aluminum itong winding ng kanyang motor. Ayan guys, kapag kiniskis natin siya, pumuputi. Ayan. Ayan mga kalikot oh. Ayan, i-focus lang natin sa ating camera. Ayan. So pumuti siya. So ibig sabihin yan, aluminum itong winding ng kanyang motor. Ayan, proceed ulit tayo dito sa isang unit natin mga kalikot. Testerin ulit natin siya. Ayan, walang reading sa ating tester. So mukhang same sila ng problema dun sa second to the last na ginawa natin. Ayan. So baklasin natin siya. Nabaklas na natin mga kalikot dito sa kanyang shafting. Ayan oh. Okay pa kasi mukhang bago pa siya oh. So dito naman sa kanyang motor, dandanin natin kasi naputol na yung panali niya. So ito guys, yung kanyang shafting mamaya, lilinisan na lang natin tapos lagyan ng langis. Kasi okay naman yung shafting niya. Ayan, i-check muna natin yung kanyang thermal fuse mga kalikot, tapos palitan natin itong mga panali niya. Ayan oh. Malutong na rin. Bali hanapin lang natin yung kanyang fuse mga kalikot. So ito yung tatanggalin natin yung kanyang insulator mga kalikot. So ito na yung fuse niya. Kapag nagtatanggal kayo nito mga kalikot, bali ipitin nyo lang ng long nose or plies. Yan para lumambot siya, para matanggal natin. Huwag muna natin hilain kasi baka mahila natin pati yung kanyang magnetic wire. Yan, ganyan-ganyan natin siya hanggang sa lumambot. Kasi may varnish kasi yan mga kalikot. Ito na mga kalikot yung kanyang thermal fuse. Short muna natin. Ayan.
So ayan no, open na siya mga kalikot, walang reading sa ating tester. So ibig sabihin sira na to mga kalikot. 2,000 years later. Grinder natin mga kalikot yung motor ng stand fan kanina na inaayos natin. So ganito siya mga kalikot kapag aluminum yung kanyang winding. Ayan o, puti siya. Yan, kapag ginasgas natin yan, puti siya. Ayan o, ganyan yung lalabas. So iba kasi kapag pure copper talaga, copper na copper yung kanyang kulay. Medyo golden dapat yung kulay niya. So ito guys, ito yung aluminum. Ayan. So madali lang uminit kasi kapag aluminum yung ating winding ng motor or mabilis masira. Bali, update ko na lang kayo mga kalikot dun sa dalawang natitira nating repair kasi bumigay yung fuse na nilagay natin dun sa isang unit, yung pinakahuling ginawa natin, nasobran sa init ng ating soldering iron. So kapag nagre-repair tayo mga kalikot ng thermal fuse ng isang electric fan, wag nyo nang putulan ng ng paa. Mas maganda kapag mahaba yung paa ng ating thermal fuse para yung temperature ng init ng ating soldering iron hindi mapupunta dun sa mismong thermal fuse niya. Kasi kapag nasobran sa init, bibigay na kusa yung ating thermal fuse. So yung thermal fuse kasi na nilagay natin, maiksi lang yung paa niya. Kaya inabot siya ng init ng ating soldering iron. Ayun, bumigay. Bali, naubusan kasi tayo ng thermal fuse mga kalikot. Tapos ito, bibilan pa natin ng bagong motor. So update ko na lang kayo ulit mga kalikot. The next day. Update tayo mga kalikot dun sa inaayos natin tatlong electric fan. So yung isa okay na. Tapos yung isa naman binilan pa natin ng thermal fuse kasi naubusan tayo ng thermal fuse. Tapos ito naman, ito yung aluminum yung kanyang motor. So napagdugtong natin yung magnetic wire niya kaso may problema pa rin, may putol siya. Bali binilhan na lang natin ng bagong motor mga kalikot. Tapos na-check na rin natin yung kanyang capacitor. Okay naman yung capacitor niya. Okay pa yung kanyang capacitance. So assemble ko na lang siya mga kalikot. Tapos lagyan ng oil yung kanyang bushing shafting. So yung bushing shafting niya naman mga kalikot, malinis pa, parang bago pa. So assemble na lang natin siya. Bago tayo bumili ng motor ng electric fan mga kalikot, doon pa lang sa ating pinagbibilang store, kailangan testerin na natin siya para ma-check natin kung good yung binibili nating motor ng electric fan. So ito mga kalikot, na-test na natin to dun sa store na pinagbibilan natin. I-share ko na lang sa inyo kung paano natin siya tinetest para kahit papano alam nyo rin kung paano itest yung bagong motor ng isang electric fan. So yung pinaka main line niya mga kalikot or yung common wire niya, itong kulay green. So dito tayo magti-test point. Tapos yung white, ito yung number 1. So kailangan may ma-reading tayo. Ayan. So yung number 2 niya, yung kulay black. Ayan, may na-reading ulit tayo. Tapos number 3 niya, ayan, yung kulay red. Tapos testerin din natin yung kanyang wire ng kanyang capacitor. Ayan. So may nare-reading tayo. So kailangan may ma-reading tayo mga kalikot. Ayan. Tapos pwede rin natin na i-test dito or mag-test point tayo dito sa kanyang core para ma-check natin kung baka grounded siya dito. So kung pumalo siya, ibig sabihin grounded siya, pwede tayong makuryente. So kailangan wala tayong ma-reading. So ganun ang pag-test ng motor ng isang electric fan mga kalikot. Dito naman sa kanyang capacitor mga kalikot, na-test na natin to, okay naman. Pero i-share ko na rin sa inyo mga kalikot kung paano tayo magte-test ng capacitor ng isang electric fan. So ito guys, good pa to. Yan, i-video na lang din natin. Ayan, may 1.7 microfarad siya. So yung kanyang value dito nasa 1.8 microfarad. So okay pa to mga kalikot. Bali salpak muna natin yung kanyang motor, tapos lagyan natin ng oil and then subukan na natin siya mga kalikot.
Natapos na natin nalinisan yung frame ng motor niya. Bali, lalagyan pa pala natin to ng thermal fuse mga kalikot, itong bagong motor natin. So kapag gumagawa tayo mga kalikot, mas maganda na lalagyan natin siya ng thermal fuse para safety or for safety. Lalo na dito sa bagong motor natin at saka syempre sa sunog na rin. Mas maganda talaga na may fuse yung ating motor ng electric fan. Kapag bumibili kasi tayo ng bagong motor mga kalikot, walang kasamang fuse na ilalagay. So ganyan lang siya. Kaya lalagyan natin siya mga kalikot. May mga video na rin tayo mga kalikot kung paano tayo maglagay ng thermal fuse sa mga bagong electric fan. Pwede nyong bisitahin yung ating channel at saka sa ating Facebook page. So dito tayo naglalagay ng thermal fuse sa common wire nya or yung main line nya, itong kulay green mga kalikot. Pero isi-share ko na rin sa inyo mga kalikot. So dito na lang tayo magpuputol. Yan. Ayan, nakabili na tayo ng mga parts ng electric fan natin. So ito siya. Tapos yung mga spaghetti, yan, or insulator. So mamaya ikakabit natin dun sa mga electric fan na nire-repair natin mga kalikot. So ito naman yung ating thermal fuse, yan, 2 ampere siya. Ayan, umuulan na naman, medyo lakasan na lang natin yung boses natin mga kalikot kasi maingay yung bubong natin. Kuskusan muna natin yung lalapatan ng ating soldering lead, yan, para mas mabilis kumapit. So diskarte nyo na lang kung paano nyo siya ikabit or ihinang dito sa ating motor mga kalikot. Syempre may kanya-kanya naman tayong diskarte, so kung mas maganda yung diskarte nyo, so nasa sa inyo naman yan mga kalikot. Nilagyan natin siya ng insulator para hindi sila magkadikitan. So ganito yung paglagay natin mga kalikot. Kailangan yung ating thermal fuse nakadikit dito sa mismong winding ng ating motor ng electric fan. Ganito yung connection natin mga kalikot sa ating thermal fuse. Yung pinutol natin kaninang kulay green, yan, dyan siya dumaan. Tapos yung kaputol niya ulit dito sa isang line ng thermal fuse natin. Ito papunta na to sa supply mga kalikot. So ganyan yung ginawa natin. Tapos ako kasi mga kalikot, naglalagay ako ng insulator dito mismo sa thermal fuse natin. So nakaganyan siya para hindi mas madaling masira yung ating thermal fuse. Tapos saka lang siya bibitaw kapag sobrang init na talaga ng motor natin. Pero nasa sa inyo yan mga kalikot kung huwag nyo siyang lagyan. So pwede rin naman para at least konting init lang, bibigay na kagad yung ating thermal fuse. So sa akin kasi nilalagyan ko ng ganito para kahit papaano hindi siya basta-basta na bumitaw. Mayroon kasing thermal fuse na sobrang sensitive niya. Kahit nga sa panghinang natin, kapag nasubrahan yung init ng panghinang natin, tapos mas malapit yung pagkabit natin ng ating dugtungan, so minsan nauupin natin itong thermal fuse. Kaya ako guys, hindi ko pinuputulan yung thermal fuse natin kasi mas maganda kapag mahaba siya. Kapag ihinang na natin, hindi madetect ng ating thermal fuse yung ating init ng soldering iron para hindi siya bumigay. Dapat hindi siya malapit dito sa mismong thermal fuse natin. So kung kunwari nandito siya, tapos dito tayo nagdugtong, masyadong malapit dito sa ating mismong thermal fuse. So kapag ihinang natin siya tapos natagalan pa natin, baka madetect ng ating thermal fuse yung init ng ating soldering iron. Kaya minsan bumibigay yung ating thermal fuse. So mas maganda kapag malayo siya dito sa dugtungan natin. Kagaya nito guys, oh. So mas maganda kapag ganyan mga kalikot. Okay, talian na lang natin. Tapos kapag nagtatali naman tayo ng motor ng electric fan mga kalikot, i-check nyo dito sa banda sa pinagtalian natin. Baka may nakatikwas na ganyan, no? Banat na yung, ayan, kita ba sa camera natin? So sobrang nipis niya, ayan, no? Baka mamaya dito natin tinalian, tapos sinigpitan na natin, so mapuputol yung hibla ng magnetic wire mga kalikot. So kailangan i-check rin natin na wala tayong madadaling wire. Lalo na yung wire na banat tapos bigla nating hinigpitan, doon siya magkakaroon ng problema. At saka magkakaroon tayo ng problema. Yan, check nyo yan dito at saka doon sa kabila kung may natatamaan tayong magnetic wire na banat. Yan, so wala naman.
Saka natin ngayon higpitan. Yan. Tapos lagyan na natin ng insulator yung mismong thermal fuse. Yan, ganyan siya. Saka natin ngayon tatalian mga kalikot. Huwag natin kalimutan na lagyan yung oil foam niya mga kalikot doon sa loob ng kanyang bushing. So lalagyan natin siya ng oil. Huwag nyo lang masyadong damihan ng oil mga kalikot kasi kakalat din yan. Tapos lagyan na rin natin ng oil yung kanyang shafting. Kapag ilagay na natin yung kanyang motor, kailangan yung ating wire bandang likod mga kalikot. Hindi pwedeng naka ganyan. Ito yung nasa harap, ito yung nasa likod. So kailangan yung ating wire nandito mismo sa likod ng motor natin or sa casing niya. Ito yung pinakalikod. So ganyan siya mga kalikot. Yan, pag ganyan. Hindi pwedeng pag ganon. Nasimbol na natin siya. Ayan, pati sa kanyang switch. Testerin na natin siya mga kalikot. Testerin natin sa kanyang power cord. Ayan, number 1. So may reading sa ating tester. Number 2. Number 3. Off. Okay. Tapos, testerin rin natin sa kanyang body ground. Para ma-check natin kung shorted yung ginawa natin. Ayan, so wala naman. So testing na natin siya mga kalikot. Tapos na-align na rin natin siya. Ayan, pre-wheel na siya. So try na natin i-plug. Ayan, naka-switch na sa number 1. Ayan mga kalikot oh. Okay. Ayan. So assemble na lang natin siya mga kalikot. A few moments later. Na-assemble na natin yung kanyang frame mga kalikot. Test ulit natin siya. So naka number 1 na yan. Ayan mga kalikot oh. Ayan, so okay na siya mga kalikot. So proceed ulit tayo dun sa isang unit natin yung may problema sa kanyang thermal fuse. So nabilan na natin siya ng thermal fuse. Ito, yan. Marami tayo kasing papalitan ng thermal fuse. So kaya kumuha tayo ng marami na. Ito na yung last na unit natin mga kalikot. Nabaklas na natin mga kalikot yung mga insulator niya dito. So papalitan natin yung kanyang thermal fuse. Testerin muna natin pala yung kanyang capacitor para isahan na lang. Tanggalin pala natin sa pagkahinang yung isang line ng ating capacitor. Kasi mag-iiba kasi yung reading niyan kapag nakakunik pa siya dito sa ating magnetic wire. Ayan. Kahit yung isa lang yung nakakabit, basta nakatanggal yung isang line niya. Tapos testerin natin. Ayan guys, may nare-reading tayong 1.5 microfarad. So dito sa kanyang capacitor, 1.5 microfarad din. So ibig sabihin okay pa yung kanyang capacitor mga kalikot. Ayan mga kalikot oh. Kung testerin natin siya, ayan, i-buzzer natin. Ayan oh. So open na itong thermal fuse mga kalikot. Mahaba na yung paanang ipapalit natin mga kalikot. Ayan, hindi naabot yan ng init ng ating soldering iron. So ito yung papalit natin. Testerin muna natin at least para alam nyo rin. Ayan guys oh. So nagbabuzzer siya. Ayan. So kabit ko muna mga kalikot. Kiskisin muna natin itong naputol na magnetic wire. So naputol kasi ito nung unang baklas natin. Yan, para dumikit yung tingga natin. Gagawa tayo mga kalikot ng wire na papunta dito sa ating thermal fuse. So hindi natin isasama yung ating thermal fuse dito sa mga insulator dito. So ibahin natin yung panali niya para kapag bumigay ulit siya next time,
At least yung thermal fuse lang yung tatanggalin natin kasi nakabukod na siya. So kapag naglalagay kayo mga kalikot ng thermal fuse, ibukod nyo na siya. Kung saan natin tinanggal yung thermal fuse mga kalikot, doon natin ilalagay yung mga wire. Tapos lagyan natin siya ng insulator. So kapag nagbabaklas kayo mga kalikot, tandaan nyo lang kung ano yung tinatanggal natin or kung saan natin siya tinanggal. Lagyan na natin siya ng insulator, tapos diskarte nyo na lang kung paano nyo siya itali. I-secure nyo lang yung mga magnetic wire, yung maninipis na magnetic wire. So kailangan maganda yung pagkatali natin. Tapos yung pagtalian naman natin mga kalikot, check nyo kung may mga nakatikwas or nakalabas na magnetic wire na maninipis. Lalo na yung banat na baka maisama natin sa panali natin. Baka pag hinigpitan na natin siya, baka dun siya mapuputol. So yun yung i-check natin dito sa pagtatalian natin. Bago natin ilagay yung fuse mga kalikot, testerin muna natin or irekta muna natin itong lagayan ng kanyang thermal fuse. Irekta muna natin siya para matesting natin kung okay yung pagka-connect natin kanina kasi baka mamaya may naputol. Naglagay na tayo dito ng thermal fuse. May problema pala sa kanyang winding so magpapagod lang tayo. At least natalian na natin at saka nakapix na siya. Testerin lang natin kung okay yung speed niya. So, naka-ohms tayo. Ayan guys, oh. Yan yung sinasabi ko. Walang reading sa ating tester. O, bakit? Itong tester ata natin yung may problema. Ayun. Anak ng teteng, oh. Kinabahan tayo dun, Yung tester pala natin yung may problema. Akala ko bibili ulit tayo ng motor. Okay, testerin na natin siya. Ayan guys, so may reading na sa ating tester. So ibig sabihin walang naputol dun sa ginawa natin. Ayan, okay na siya. Saka natin ngayon kukonek yung bagong thermal fuse natin. Medyo lakasan na lang natin yung ating boses kasi umuulan ngayon. So naririnig yung ragasan ng ulan. Buti kahit papano may nakakunik sa ating cellphone na wireless mic na may noise reduction. So kahit papano mababawasan yung ingay ng ulan at saka yung sa paligid natin. Okay, connect na natin yung ating thermal fuse. Yan, nirekta lang natin para malaman lang natin kung okay yung pagka-connect natin ng mga wire. Tapos yung pagkatali natin. Tayo kasi mga kalikot kapag naglalagay ako ng thermal fuse, nilalagyan ko ulit siya ng insulator dito mismo sa thermal fuse. Yan, yung pinakaulo niya. So naglalagay akong ganyan, pero nasa sa inyo naman yan mga kalikot. Diskarte nyo yan, diskarte ko rin. So ganyan yung ginagawa ko para kahit papano, hindi basta-basta na ma-open kaagad yung ating thermal fuse. Kasi minsan may thermal fuse na sobrang sensitive. So nasa sa inyo naman yan mga kalikot kung walang insulator. So okay lang din naman. So sa akin kasi nilalagyan ko siya para kahit papaano hindi kaagad-agad na masira yung ating thermal fuse. Sa bagay wala pa naman tayong basher. So basta ganito yung ginagawa ko mga kalikot. Minsan kasi may sensitive na thermal fuse, kunting init lang bumibigay kaagad. Yan kapag nagre-repair tayo ng mga electric fan, sa akin hindi ko siya tinitipid. Ang importante kasi sa akin, magawa ko ng maayos yung trabaho natin. Yan, hindi ko siya tinitipid ng mga ganito. Halos ako yung nagagastos niyan mga kalikot. At least malinis tapos maayos yung pagkagawa natin. Ayan, para magkaroon ng tiwala yung ating mga customer na maganda yung pagka-setup natin. Katulad yan, marami na tayong nailagay na panali. So, konting diferensya lang naman yan. Ako kasi bumibili ako ng maramihan kaya nakakatipid ako. So, kahit ilang gamitin nating panali, okay lang. Ayan. At least malinis yung pagkagawa natin. Ayan o. So, naikabit na natin yung thermal fuse. Saka natin ulit testerin mga kalikot.
Ayan. So, di ba? Siyempre, testerin ulit natin. Ayan. Okay. May reading sa ating tester. Ayan. Alright. So, linisin ko muna yung bushing shafting niya. Hugasan muna natin ng gasolina. Ayan. Saka natin i-assemble mga kalikot. Check rin natin kung grounded yung ginawa natin. Ayan, okay naman. Ayan, para sure ba? Ayan. So, hindi naman siya grounded. Ayan. 2,000 years later. Natapos na natin siya nalinisan mga kalikot. Yung bushing shafting niya tapos yung frame niya. Ayan o. So, malinis na siya. Dito naman guys sa kanyang bushing shafting. Ayan, sa harap at saka sa likod. Okay naman, walang damage yung kanyang shafting. Wala siyang gas-gas or groove. So, okay pa siya. Ayan, sobrang lakas ng ulan. So, lalakasan na lang natin yung boses natin. So, kung pangit yung video natin mga kalikot, or masyadong maingay, bali i-voice over na lang natin. So, sobrang lakas kasi ng ulan mga kalikot. Tayo kasi mga kalikot kapag gumagawa tayo ng electric fan, hindi porket nasira yung kanyang thermal fuse, ipapalitan na natin tapos assemble na kagad natin. Mayroon kasi yung ibang nagre-repair din na ganon. Yung hindi na nila nililinisan yung bushing shafting niya, lalo na kapag maraming alikabok, so salpak na lang sila. So, sa atin, hindi tayo ganon mga kalikot. Talagang nililinisan natin yan kahit yung sa loob ng bushing niya. Tapos ito, pati yung mga shafting. So, yung iba kasi, yung iniisip nila, pero hindi naman lahat. Yung mga iba lang talaga na gumagawa ng ganon. Na sinasalpak na lang nila, tapos hindi na nila nililinisan para may gagawin ulit sila sa susunod. So, sana wag ganon. Kasi kawawa naman yung ating mga customer. Nabaklas na natin siya, so kailangan linisan na rin natin para malinis naman tignan at saka syempre matutuwa yung may-ari. Saka wag niyong sasabihin na pampatagal lang, maubos yung oras natin, so wag ganon kasi mayroon at mayroon pa rin darating na magpaparepair sa atin. Kasi inayos natin yung gawa natin, nakikita naman nila na malinis, babalik at babalik yan. So wag natin gawin na isalpak ko na lang to para mas madaling masira, ganon. So, wag tayong ganon kapag nagre-repair tayo. So, kung baga, mahalin natin din yung ginagawa natin. Ako nga ubos na yung oras ko dito sa kakalinis. Pero, masaya ako na ginagawa ko yung trabaho ko. Kaya, hindi talaga ako nagtitipid sa mga kinakabit natin. So, ayan tingnan mo naman, naka-insulator lahat yan. Yan. At least malinis tignan, 'di ba? Kaya maraming nagpapa-repair sa akin ng electric fan mga kalikot kasi nakikita nila na maayos yung gawa natin. Pwede na! Kaysa naman na ibalik natin sa may-ari na siyempre baka mamaya binuksan nila tapos tiningnan o sabihin sa'yo na ayan hindi man lang nilinisan. So hindi na magpapagawa ulit yung may-ari ng unit kapag ganun yung ginawa natin. So kahit hindi man nila buksan, gagawin na natin yung malinis na trabaho natin. So, yun lang mga kalikot. Will you please repeat it? Ayan, nalinisan na natin lahat. So, lalagyan ko na lang siya ng langis mga kalikot yung oil foam niya. Tapos yung bushing shafting na rin. Tapos salpak ko na yung motor natin. Ayan. Ayan na ultimo screw natin mga kalikot. Yan nililinisan ko yan lalo na kapag malagkit siya. Ayan o. Yan. So nililinisan natin yan mga kalikot. Na-assemble na natin siya mga kalikot. Nailagay na rin natin yung kanyang switch. Testerin natin yung kanyang motor. Yan, switch natin. Oh, bakit?
Walang reading yung tester natin. Ayan, may problema pala dito sa ating tester. So, hindi pa natin maayos-ayos. Testerin na natin yung kanyang motor. Yan, number 1, number 2, number 3. Okay. So, try na natin siya sa kuryente mga kalikot. Tapos, pre-wheel na rin yung kanyang bushing shafting. Ayan o. Maganda na yung ikot niya. I-plug na natin siya. Ayan, nakaselect na sa number 1. Ayan guys. So, tanggalin lang natin yung swing niya. Ayan. Saksak ulit natin. Ayan mga kalikot. So, yung number 2 niya, try din natin. Okay. Number 3. Ayan. Assemble na lang natin yung kanyang casing. Ayan, ito. Nabuo na natin mga kalikot. Try ulit natin. Ayan guys. Ayan, i-swing natin siya. Okay. Number 2. Number 3. Ayan. So, okay na siya mga kalikot. So, ang ginawa lang natin dito mga kalikot, nilinisan natin yung bushing shafting niya. Tapos, nagpalit tayo ng thermal fuse. Ayan. So, ito yung thermal fuse niya. Tapos, nilinisan natin yung buong motor niya mga kalikot. So, okay na siya. Pwede na natin ibigay sa may-ari. So, yung dalawang unit na kasama niya, so, nakuha na ng may-ari. So, ganun lang mga kalikot kapag nagre-repair tayo ng electric fan, kahit sabihin natin na maliit lang yung labor niya, ayusin natin yung pag-repair natin kasi para balik-balikan tayo ng ating customer. Okay, hanggang dito na lang yung video natin mga kalikot para dito sa tatlong electric fan natin. Yung dalawa nakuha na, so ito na yung pinakalas. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag nagustuhan nyo yung mga ganitong video natin, huwag nyo pong kalimutang suportahan ng ating channel. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye-bye.